according to the military and reporting cited by the defense outlet Defense Blog. Israeli officials described the event as the first fighter-to-fighter aerial engagement of the current Israel-Iran war. Sa unang pagkakataon sa modern air warfare, isang F-35 ang nakapagpabagsak ng isang piloted aircraft sa actual na laban. Hindi ito simpleng encounter. Ito yung pagkakataon na matagal nang hinihintay ng military experts, pinaghandaan ng mga engineer at isa sa mga dahilan kung bakit gumastos ang US ng higit $1 trillion para sa aircraft na ito. Noong umaga ng March 4, may isang Iranian aircraft na nakita sa airspace ng Tehran. Ayon sa Israel, isang F-35 Adir ang ginamit para pabagsakin ng target. Ang target ay isang Yak-130, isang piloted combat aircraft. Mahalagang detalye, hindi ito dogfight. Walang habulan at walang matagal na laban. Mabilis lang ang nangyari. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon sa Israeli Air Force, nakita ang target, nalak agad at nag-launch ng missile. Ilang segundo lang tapos na ang laban. Ayon sa commander na si Brigadier General D, nakita nila ang target, nilapitan at agad nag-launch. Walang drama, walang matinding galaw at walang close combat. Isang mabilis na desisyon at doon mismo nagawa ang history. Simple lang kung bakit F-35 ang ginamit. May advanced sensors ito, kaya nitong makita agad ang target, mataas ang accuracy at may long-range missiles. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan lumapit at hindi mo na kailangan makipag-dogfight. Ito na ang bagong style ng air combat. Kung sino ang unang makakita, siya ang may advantage. Kung sino ang unang makalak, siya ang lamang. At kung sino ang unang makaputok, doon na nagtatapos ang laban. Para sa Iran, ilang segundo lang ang pagitan, pero nawalan sila ng aircraft nang hindi man lang nakalaban. Sa dulo, malinaw ang pagbabago. Dati, nakasalalay sa skill sa paglipad at bilis ng reflex. Ngayon, nakasalalay na sa sensors, detection at technology. At sa laban na ito, hindi lang nanalo ang F-35. Ipinakita nito kung paano mananalo ang future ng air combat. Yung pinaka-importante sa pangyayaring ito, hindi yung mismong pagbaril kundi yung walang dogfight na nangyari. Ito talaga ang punto. Ipinapakita nito kung paano na ang itsura ng modern air combat. Mabilis, malayo at walang harapang laban. Noong March 5, nag-release ang Israeli Air Force ng cockpit video. Dito makikita kung gaano ka-advanced ang F-35. Ginamit nito ang Electro-Optical Targeting System o EOTS. Isa itong built-in sensor na hindi nakapad sa labas. Gumagamit ito ng infrared at kayang makakita ng target kahit malayo. Sa video, kitang-kita ang Yak-130 sa screen. Malinaw ang target at madaling sundan ang galaw nito. Makikita rin na sinusubukan ng Iranian aircraft na umiwas at magmaneuver. Pero ayon sa mga analyst, parang desperado na lang ang galaw nito. Ang dahilan ay simple. Ang Yak-130 ay hindi full fighter jet. Isa lang itong light aircraft na pang short-range combat. Samantalang ang F-35 nakita na siya bago pa siya makareact, nakalak na agad at nasa tamang range na para umatake. Kaya kahit anong iwas ang gawin, wala na itong epekto. Sa mismong audio ng pilot, maririnig ang linyang completed, target down, the target is down, continuing to strike. Importante yung huling part na continuing to strike. Ibig sabihin, hindi lang siya nakafocus sa air combat. May mission pa siya sa lupa at may iba pang target na kailangan tapusin. Ayon sa report galing sa Mehrabad Airport sa Tehran, ang Yak-130 at naging threat ito sa Israeli aircraft na gumagawa ng strike operation sa loob ng Iran. Ang ginawa ng F-35 ay diretso. Nakita ang threat, pinabagsak agad at bumalik sa original mission. Ibig sabihin kaya nitong gawin ang air-to-air kill habang tuloy pa rin ang air-to-ground mission. Dito makikita ang bagong level ng air warfare. Hindi ka na nakikipaglaban ng matagal. Tinatanggal mo agad ang threat at tuloy ang mission. Walang pause at walang second round. Isang detect, isang lock, isang tira, tapos na agad ang laban. Yung nangyaring ito hindi lang basta isang aircraft ang pinabagsak. Ipinapakita nito kung gaano kabilis gumalaw ang F-35 at kung paano tuloy-tuloy ang operasyon nito. Hindi huminto ang pilot pagkatapos ng kill. Pinabagsak ang target at pagkatapos ay diretso agad sa strike mission. Ibig sabihin, walang sayang na oras at tuloy pa rin ang trabaho. May lumabas ding ibang video mula sa ground. Sa footage makikita ang bumabagsak na aircraft sa bundok sa hilaga ng Tehran.
Sa detalye ng crash, mukhang nag-crash landing ito at may dalawang ejection na nangyari. Dalawa ang nag-eject dahil ang Yak-130 ay two-seat aircraft. May pilot at co-pilot. Noong una, may lumabas na balita mula sa Iran na nagsasabing may napatumba silang USF-15. Pero kalaunan, bigla itong nawala sa media. Lumabas na sarili nilang aircraft ang bumagsak. Wala pang official na confirmation kung anong missile ang ginamit pero ayon sa mga analyst, posibleng AIM-9 ito. Isa itong short-range infrared guided missile. Medyo kakaiba ito dahil ang F-35 ay kilala sa long-range combat. Hindi ito ginawa para sa malapitang laban, pero ipinakita ng pangyayaring ito na kahit sa ganitong sitwasyon, mabilis pa rin itong kumilos. Kayang mag-lock agad, mag-fire agad, at makumpirma agad ang tama sa loob lang ng ilang segundo. Dito makikita kung bakit mahalaga ang pangyayaring ito. Hindi lang ito tungkol sa isang aircraft na bumagsak, kundi tungkol sa kung paano ginagamit ang F-35. Matagal nang pinag-uusapan ng F-35 program. Sinasabi ng iba na sobrang mahal nito, may delay sa development at hindi magaling sa dogfight. At may punto naman ang mga kritisismo na yun. Totoo na hindi ito para sa close combat at hindi ito ginawa para sa traditional na habulan sa ere. Pero yun mismo ang dahilan. Hindi ito ginawa para sa ganung klase ng laban. Ang design nito ay simple. Makita agad ang kalaban, umatake bago pa makalapit at tapusin agad ang laban. Sa huli, malinaw ang ipinakita ng nangyari sa Yak-130. Hindi ito aksidente at hindi ito swerte. Ito mismo ang trabaho ng F-35. Hindi para makipaglaban ng matagal kundi para tapusin ang laban bago pa ito magsimula. Maraming nagsasabi na hindi kayang talunin ng F-35 ang F-16 sa dogfight. At totoo naman iyon. Hindi ito kasing bilis gumalaw at hindi ito para sa malapitang laban. Pero mali ang tanong. Kasi ang F-35 ay hindi ginawa para sa dogfight. Ang tunay na purpose nito ay simple. Hanapin ang kalaban, makilala agad at tapusin ang laban bago pa ito makalaban. Yan mismo ang nangyari sa Tehran. Yung incident sa Yak-130 ay malinaw na example. Walang habulan at walang close fight. Tapos na ang laban bago pa ito magsimula. Malaki ang role ng stealth. Ang F-35 ay mahirap makita sa radar. Parang wala ito sa screen ng kalaban. Pero siya naman, nakikita ang paligid at may malinaw na view ng laban. Ibig sabihin nakikita mo ang kalaban pero hindi kanya nakikita. Dahil dito, simple ang resulta. Ikaw ang unang makakita, ikaw ang unang makabaril, at ikaw ang mananalo. Ito ang tinatawag na shoot first concept. Umatake mula sa malayo bago pa makareact ang kalaban. Para sa kalaban, hindi na nila alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang tapos ang laban. At ngayon, napatunayan na ito. Hindi na ito theory. Totoong nangyari sa actual na laban sa itaas ng isang capital city. Isa pang mahalagang punto, yung pilot na gumawa nito ay hindi veteran ace o sikat na pangalan. Medyo junior pa. Ibig sabihin, hindi lang skill ng pilot ang dahilan. Malaki ang role ng aircraft mismo. Kung dati skill ang basehan ng laban, ngayon mas malaking factor na ang system at technology. Ang ginamit na aircraft ay F-35I Adir, ang version ng Israel ng F-35. Base ito sa F-35A ng US, pero may sarili itong upgrades. Isa sa pinaka-importante ay ang electronic warfare systems. May standard system na AN/ASQ-239, pero dinagdagan pa ito ng sariling technology ng Israel. Hindi nila sinasabi ang detalye dahil classified. Pero malinaw na pinayagan sila ng US na mag-customize. Ibig sabihin, flexible ang platform at mataas ang tiwala sa paggamit nito. Sa huli, yung mga sinasabi na hindi ito magaling sa dogfight ay hindi na ganoon kaimportante. Kasi ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung kailangan pa ba ang dogfight. At base sa nangyari, mukhang hindi na. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit sobrang delikado ng F-35. Hindi lang ito dahil sa stealth kundi dahil sa kung ano talaga ang dala nito. Ang F-35I Adir ng Israel ay hindi lang basta jet. Isa itong buong system na ginawa para manguna sa laban. May dala itong iba't ibang armas at upgrades. Kasama dito ang Python 5 missile na heat-seeking at sobrang bilis tumama. Mayroon din itong standard na weapons ng US. At higit sa lahat may sarili itong software ng Israel na hindi pareho sa ibang F-35. Mahalaga ito dahil may sariling kontrol ang Israel. Pwede nilang baguhin ang setup depende sa sitwasyon at hindi sila nakaasa lang sa system ng US. Pagdating sa engine, dito pa lang lamang na. Ang F-35 ay may isang F-135 engine na may lakas na nasa paligid ng 43,000 pounds of thrust.
Samantalang ang Yak-130 ay may dalawang engine pero ang total ay nasa 11,000 pounds lang. Ibig sabihin, kahit isa lang ang engine ng F-35, halos 4 na beses itong mas malakas. Sa bilis, kayang umabot ng Mach 1.6. Kaya nitong lumipad ng lampas sa bilis ng tunog. Sa range naman, ang combat radius nito ay nasa around 670 nautical miles. Ayon sa reports, kaya nitong umatake sa loob ng Iran kahit walang refueling. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay hindi engine at hindi bilis. Ito ay ang sensors, dito nagiging hindi pantay ang laban. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay ang AN/APG-81A ESA radar. Hindi ito tulad ng lumang radar na umiikot. Wala itong gumagalaw dahil electronic ang control. Ang resulta, sobrang bilis nitong mag-scan, kayang magpalit ng target agad at kayang tutukan ang maraming target ng sabay-sabay. Habang ang kalaban ay kadalasan isang target lang ang kayang tutukan, ang F-35 ay kayang mag-monitor ng marami. Parang may dagdag na mata na nakatingin sa paligid. Pwede rin itong gumana sa dalawang paraan. Pwedeng active na nag-i-scan o tahimik lang habang nakikinig sa paligid. Ibig sabihin, kaya nitong makakita ng hindi agad napapansin. Ito ang pinakadelikadong bahagi. Kaya nitong mag-detect, mag-track, mag-identify at umatake bago pa malaman ng kalaban na may F-35 na malapit. Kung babalikan natin ang nangyari sa Yak-130 sa Tehran, makikita kung paano ito naglaro. Sinubukan nitong umiwas at gumalaw pero huli na ang lahat. Nakalak na ito bago pa man ito makareact. Sa huli, ito ang bagong realidad ng air combat. Hindi na ito tungkol sa pagliko ng eroplano o dami ng piloto. Mas importante na ngayon ang system at technology. At sa ganitong laban, malinaw kung sino ang may advantage. Ngayon dito na talaga nagiging halos hindi pantay ang laban. May mga analysis na nagsasabi na kaya ng radar ng F-35 na makakita ng hanggang 23 target sa loob ng 100 miles sa wala pang 9 na segundo. Ibig sabihin, sa loob lang ng ilang segundo, alam na nito kung nasaan ang mga kalaban, ilan sila, at kung alin ang dapat unahin. Habang ginagawa niya yon, hindi lang iyon ang trabaho niya. Kaya rin itong mag-map ng ground, gumawa ng electronic attack at mag-generate ng radar images. Parang sabay-sabay na trabaho ng isang buong team pero ginagawa ng iisang aircraft. Pagdating sa armas, may malaking advantage din ito. Ang F-35 ay may internal weapon bay, ibig sabihin nasa loob ang mga missile at hindi nakalabas. Dahil dito, mas mahirap itong makita sa radar kahit armado. Sa ganitong setup, kaya nitong magdala ng 4 na AIM-120 missiles habang naka-stealth mode. Ang mga missile na ito ay may range na nasa paligid ng 100 milya. Hindi lang basta fire and forget ang mga ito. Gumagamit ang missile ng sariling radar at navigation system. Kahit may jamming o interference, kaya pa rin nitong tumama. Mas malupit pa, habang lumilipad ang missile, patuloy itong binibigyan ng update ng F-35. Ibig sabihin kung umiwas ang target, nag-a-adjust din ng missile habang nasa hangin. Dahil dito, sobrang taas ng chance na tumama, umaabot sa higit 75% ayon sa mga estimate. Parang sniper sa langit ang dating nito. Nakikita nito ang target mula sa malayo, hindi pa ito nakikita ng kalaban at kayang magpadala ng missile na siguradong tatama kahit gumalaw pa ang target. Sa maraming sitwasyon, hindi pa alam ng kalaban na may F-35 sa paligid pero nakalak na siya. At hindi lang radar ang meron ito. Meron din itong Distributed Aperture System o DAS. Ito ay binubuo ng 6 na infrared cameras na nakapalibot sa aircraft. Pinagsasama-sama ang view mula sa mga ito para makabuo ng full 360-degree vision. Ibig sabihin parang nakakakita ang piloto sa lahat ng direksyon. Kahit sa ilalim o sa likod, makikita agad sa helmet display. Kung may kalaban sa likod, hindi na kailangang lumingon. Lalabas na agad ito sa display. Sa huli, malinaw ang pagbabago sa air combat. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas magaling lumipad o mas mabilis umiwas. Mas importante na ngayon kung sino ang unang makakita at kung sino ang unang makaputok. At sa ganitong laban, kadalasan tapos na agad ang laban bago pa magsimula ang tunay na engkwentro. Ngayon dagdagan pa natin kung bakit halos wala talagang laban ng kalaban. Bukod sa radar at DAS, may isa pang mahalagang system ang F-35, ang Electro-Optical Targeting System o EOTS. Ito yung system na ginamit para makuha ang footage ng Yak-130. Ginagamit ito para mag-track ng target gamit ang infrared. Ang kaibahan nito, naka-built-in ito sa katawan ng eroplano at hindi nakausli sa labas.
Dahil dito mas mahirap itong makita habang malinaw pa rin nitong nakikita ang kalaban. Kapag pinagsama mo ang radar DAS na may 360-degree vision at EOTS, makikita na kompleto ang view ng piloto. Halos wala ng blind spot. Sa ngayon, bihira ang fighter jet na kayang pantayan ang ganitong kombinasyon. Kung babalikan natin ng Yak-130, makikita ang malaking agwat. Mas simple ang sensors nito at hindi ito ginawa para sa ganitong level ng laban. Ibig sabihin ang piloto ng Yak-130 ay halos walang idea kung nasaan ang F-35. Kadalasan, kailangan pa niya ng tulong mula sa ground radar o kaya visual contact. Pero doon pa lang may problema na. Ang F-35 ay may stealth at kayang makakita mula sa mas malayo. Ibig sabihin tapos na ang laban bago pa siya makakita ng kalaban. Kung titingnan ng ibang aircraft ng Iran, makikita ang parehong sitwasyon. Ang F-4 Phantom ay luma na at outdated ang system. Ang F-5 ay mas luma pa at para lang sa basic na laban. Ang MiG-29 ang isa sa pinaka-advanced sa kanila, pero kahit ito, ang radar range ay nasa paligid ng 50 hanggang 60 miles lang. Kung ikukumpara sa F-35, mas malayo ang kaya nitong makita at mas malinaw ang tracking. At mas malala pa, halos hindi nakikita ng MiG-29 ang F-35. Kahit ang Su-35 na mas modern na jet na may radar range na umaabot sa around 240 miles, hindi pa rin sigurado ang advantage. Dahil sa stealth ng F-35 at sa paraan nito ng pag-combine ng data mula sa iba't ibang sensors. Kahit naghahanap ang Su-35, parang naghahanap ito sa dilim. Samantalang ang F-35 ay nakalock na at nakapag-fire na. Dahil dito pinaghandaan na ng Israel ang posibilidad ng laban ng F-35 laban sa mas advanced na jets tulad ng Su-35. Ibig sabihin, kahit malakas sa papel ang kalaban, seryoso pa rin ang paghahanda. Pero ang pinakamahalagang punto ay ito. Noong March 4 sa ibabaw ng Tehran, hindi lang ito laban ng dalawang aircraft, ito ay laban ng magkaibang level ng technology. Ayon sa reports, ang Yak-130 ang isa sa pinaka-advanced na aircraft ng Iran sa ngayon at iyon ng tinamaan. Sa huli, malinaw ang ipinapakita nito. Hindi na ito laban ng piloto laban sa piloto at hindi na rin ito laban ng bilis laban sa bilis. Ito ay laban ng technology laban sa technology. At sa ganitong laban, malinaw kung sino ang nauuna at kung sino ang nahuhuli. Ito ang tunay na problema ng Iran. Isipin mo ito. Isang bansa na may halos 70 milyong tao, dekada nang gumagawa ng plano sa military at may mga kakampi mula Yemen hanggang Lebanon. Pero pagdating sa air power, kulang na kulang. Ang pinaka-advanced nila ay isang trainer jet na Yak-130. Ibig sabihin hindi ito tunay na pang high-level air combat. Yung iba nilang eroplano, mas lalo pang problema. Ang F-14 Tomcat ay galing pa sa US bago pa ang 1979 Revolution at matagal nang retired sa US Navy. Ang F-4 Phantom ay mula pa sa 1960s. Ang MiG-29 naman ay kakaunti lang at ngayon ay luma na rin. Dahil dito napilitan silang bumili ng bago tulad ng Yak-130 at Su-35 mula sa Russia para makahabol sa gap, pero may problema. Russia ang supplier nila. Sa deal nila, nagbibigay ang Iran ng drones at missiles kapalit ng military equipment mula sa Russia. Sa ngayon, nakatanggap sila ng Yak-130 at Mi-28 attack helicopters na dumating noong January 2026. May mas malaking plano pa na bumili ng 48 Su-35 fighters na nagkakahalaga ng around $6.5 billion na dapat i-deliver mula 2026 hanggang 2028. Pero ang realidad, wala pa ang mga ito nang magsimula ulit ang laban at mukhang matatagalan pa bago dumating. Ang dahilan ay simple, kulang din ang Russia. Maraming bansa ang nagka-cancel ng orders tulad ng Egypt at Indonesia at ang China ay gumagawa na ng sarili nilang aircraft tulad ng J-20 at J-35. Sa production naman, nakagawa lang ang Russia ng around 24 jets noong 2024. Ibig sabihin, sapat lang ito para palitan ng sarili nilang losses sa Ukraine at halos walang extra para ibenta. Dahil dito may mga aircraft na para sana sa Iran na napunta pa sa ibang bansa tulad ng Algeria. Hindi ibig sabihin na iniwan sila ng Russia. Nagbibigay pa rin ito pero kulang at mabagal. Kaya noong nangyari ang laban sa Tehran, ang Yak-130 na iyon ay halos iyon na ang pinakakaya nilang ilabas. Ano ang ibig sabihin nito sa buong laban? May dalawang posibleng mangyari. Una, pwedeng umatras ang Iran dahil nakita ng buong mundo ang laki ng agwat sa technology.
pwedeng matakot sila at umiwas sa mas malaking laban. Pangalawa, pwedeng mas lalo silang gumamit ng ibang paraan. Dahil wala silang pantapat sa air combat, pwede silang mag-focus sa drones, missiles at iba pang paraan ng pag-atake. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Hindi sapat ang dami ng tao at hindi sapat ang tagal ng plano. Kung luma ang technology, mahuhuli ka talaga. At sa laban na ito, hindi lang ito tungkol sa isang eroplano na bumagsak. Mas malaki ang ibig sabihin nito. Isang laban pa lang pero malaki na agad ang epekto. Nawala sa Iran ang pinaka-modern nilang jet at mas mabigat pa dito, hindi man lang nakita ng piloto kung saan galing ang panganib. Ibig sabihin kahit anong eroplano ang ipadala nila, pwedeng mangyari ulit ang parehong sitwasyon. Wala silang kasiguraduhan na makakalaban pa sila ng maayos. Sa puntong ito, dalawa na lang ang pwede nilang piliin. Una, magpigil. Pwede nilang huwag na paliparin ang natitirang jets para hindi tuluyang maubos. Pero may kapalit iyon. Kapag ginawa nila ito, ibibigay nila ang kontrol sa langit sa kalaban. Wala silang magagawa habang tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanila at wala silang paraan para pigilan ito. Pangalawa, lumaban pa rin kahit alam nilang dehado sila. Hindi lang ito tungkol sa laban sa labas. May pressure din sa loob. Kailangan nilang magpakita ng lakas sa sariling tao at sa kanilang mga kakampi tulad ng Hezbollah, Houthis at iba pa. Kapag nagmukha silang mahina, pwedeng mawala ang tiwala at suporta sa kanila. Kaya kahit delikado, pinipilit pa rin nilang magpakita na kaya nilang lumaban. Pagkatapos ng nangyaring war noong June 2025, nagmadali silang kumuha ng dagdag na armas. Nakipag-deal sila sa Russia para sa Verba MANPADS at may usapan din sa China para sa CM-302 missiles. Ang CM-302 ay isang anti-ship missile na mabilis at kayang tumama sa mga barko. Isa ito sa mga paraan nila para bumawi, lalo na sa dagat. Pero kahit may mga bagong armas, hindi pa rin nawawala ang pangunahing problema. Alam nila na sa air combat, malaki ang lamang ng kalaban. Kaya ang posibleng mangyari, magpapalipad pa rin sila ng jets tulad ng Yak-130, F-4 Phantom at MiG-29 para lang ipakita na lumalaban sila. Pero malinaw ang magiging resulta. Haharap sila sa F-35 na mas advanced, mas mabilis mag-detect at kayang umatake mula sa malayo. Sa ganitong sitwasyon, mas marami lang ang mawawala sa kanila at mas lalo silang hihina. Samantala, ang kabilang panig ay hindi nauubusan ng kakayahan. May halos 48 F-35 jets ang Israel, may dagdag pang paparating, at may mga naka-order pa. Ibig sabihin tuloy-tuloy ang pressure at hindi agad mauubos ang kanilang puwersa. At tandaan, matagal na nilang ginagamit ang F-35 sa actual combat, kaya sanay na sila kung paano ito gamitin ng epektibo. Sa huli malinaw ang sitwasyon. Kung titigil ang Iran, mawawala sa kanila ang kontrol sa langit. Kung lalaban pa sila, mas marami pa silang mawawala. Kahit alin ang piliin nila, dehado pa rin sila. At sa laban na ito, hindi lang ito tungkol sa tapang. Nasa kung sino ang may kakayahan na tapusin ang laban ng mabilis bago pa makalaban ang kalaban. Hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Marami pang naunang nagawa ang F-35 na nagpapakita kung gaano ito ka-advance. Hindi lang yung pagbaril sa isang eroplano ang mahalaga. Noong 2021, ang Israel ang unang gumamit ng F-35 para pabagsakin ng drones. Ibig sabihin hindi lang ito panglaban sa eroplano, kaya rin itong harapin ng iba't ibang klase ng target. Sila rin ang unang gumamit ng F-35 sa tinatawag na beast mode. Sa setup na ito, hindi na nakafocus sa pagtatago ang eroplano. Mas marami itong dalang armas dahil naka-expose na ang missiles at bombs. Ang ibig sabihin nito may choice ang F-35. Pwede itong lumipad ng tahimik at mahirap makita o pwede rin itong gumamit ng mas maraming armas para sa mas malakas na atake. Depende sa sitwasyon. Kaya nitong mag-adjust. Mahalaga ito dahil bawat paggamit ng F-35 sa totoong laban ay nagbibigay ng data. Hindi lang basta ginagamit ang eroplano. Pinag-aaralan din kung paano pa ito mapapabuti. Ginagamit ito ng US at ng mga kaalyado nila para mas maintindihan kung paano pa palalakasin ang performance nito. At hindi pa ito ang final version, patuloy pa itong ina-upgrade. Isa sa pinakamahalagang upgrade ay ang Block 4. Kasama dito ang bagong software at mas advanced na hardware na magpapaganda pa ng kakayahan ng F-35. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang radar. Papalitan ito ng mas bagong AN/APG-85 AESA radar. Mas malakas ito at mas malayo ang kayang makita kumpara sa naunang version.
Ibig sabihin mas maaga nitong makikita ang kalaban at mas malayo pa ang range kung saan ito pwedeng umatake. Kung iisipin, yung F-35 na ginamit sa laban sa Yak-130 ay isa na sa pinaka-advanced na jet sa mundo. Pero ang ginagawa ngayon, mas pinapaganda pa ito. Ibig sabihin kung gaano na ito kalakas ngayon, mas lalakas pa ito sa mga susunod na taon. Ang tunay na aral dito ay hindi lang tungkol sa isang eroplano na pinabagsak. Ito ay tungkol sa mahabang panahon ng pagdevelop ng technology. Pinagsama-sama ang stealth sensors at long-range weapons para makagawa ng eroplano na kayang tapusin ang laban ng mabilis. At kapag ginamit ito laban sa kalaban na hindi kayang sumabay sa ganitong level ng technology, malinaw ang magiging resulta. Sa huli, ang F-35 ay ginawa para sa klase ng laban na nangyayari ngayon. At habang tumatagal, mas lalo pa nitong pinapakita kung gaano ito ka-advance at kung gaano kalaki ang lamang nito sa laban.